kailangan natin tignan. So, maangas, nakikipag-away, si VP Inday inaaway. Bakit ganyan ang comms? Well, dito na papasok yung teorya ninyong distraction. Bakit? Sandamakmak ang kaso na humaharap sa Korte Suprema. Kaso tungkol dun sa executive order sa importation. Kaso tungkol dun sa budget. Kaso tungkol sa PhilHealth. Kaso tungkol dun sa sa freedom of speech. At yan lang po ang pinaka nagkakaroon ng kaso tungkol dun sa impeachment. Ito nga lang ang mga talaga nabibigyan ng pansin. Gayon pa man, mahahalaga ang mga issue na ito na ihinarap sa Korte Suprema dahil wala nang mapupuntahan ang mga tao. Wala nang maasahang tulong, wala nang maasahang makikinig pa ang administrasyon. Ang issue dito, hindi yung whether or not ganito ang ginawa ni Duterte, whether or not nararapat si VP Inday. Hindi. Ang issue, yung budget. Ang issue, yung impeachment. Ang issue, freedom of speech. Ang issue, di ba, ayuda. Yan ang mga dapat pinagtutuunan ng pansin. Ang issue, pagkain, may kaso nga sa Korte Suprema. Pero hindi, gusto nila balahurain ang VP natin, gusto nilang ipagbintang lahat kay PRD. Bakit? They think that by destroying them, they think na kapag iniinsulto nila sina VP Inday, sina former President Duterte, and yes, pati yung mga vloggers, kung sa tingin nila, ang tingin nila is pag ininsulto nila, itong mga nasa panig ng mga Duterte, magmumukha silang magaling. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa sa pagfo-focus ng komunikasyon. Napansin natin simula nung nagkaroon ng bagong set ng mga opisyal since nagkaroon ng bagong set ng mga opisyal doon sa communications ng gobyerno nito ng administrasyong Marcos, tumaas uli yung angas kumbaga ng komunikasyon. Wala naman akong problema with that. Kasi it will really depend kung ano yung purpose nung communications. Bakit sila maangas? Ano ba yung hinahabol nila? Ano ba ang kanilang pakay? Bakit sila nang aaway? Or bakit sila moving towards polarization? Meron silang, yung comms nila is attack mode, kumbaga. And it isn't personal with any of the officials, pero tinitignan dapat natin yung strategiya at saka kung bakit sila nagkakaganyan. So, ang title ng ating discussion ngayong araw na ito is it's the budget, stupid. Okay. So nakikita natin ang away, di ba? So ilan na ang mga sound bites kumbaga na lumalabas sa PCO. Halimbawa, may reklamo, may puna kay VP Sara na hindi daw dapat niya sinabi na may karapatan ng mga tao na mag-express ng kanilang galit. Ang sabi ay dapat daw nag-i-encourage ng pagtutulong. Tama ba 'yon? Well, unang-una, hindi magka-level yung diskusyon. Kasi ang sinasabi ni VP Inday is karapatan. Yung magsalita, magpahayag, lalong-lalo na pag hindi natutuwa ang taong bayan sa performance ng administrasyon o ng gobyerno. After all, ang power ay nanggaling sa mga tao. Bukod pa dyan, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So it doesn't do well for government to ignore what the people are thinking. Parang ang sinasabi is, dapat ang paghihikayat lang ay tungkol sa sa pagtutulong, pagsuporta sa gobyerno. So, but is that on the same level? Ako, I don't think that it is. Kasi nga, nakalimutan yata ng administrasyon na isang reason kung bakit tayo may free speech is that it acts as a pressure valve. Kung may panahon o pagkakataon pala na magsalita at magpahayag ang mga tao, hindi ito nakikimkim at hindi ito sasabog later on. So, siguro, it would do well for the administration to understand na kapag pinagbabawal nila o ino-oppress nila ang isang karapatan na ginagarantiyan ng kasaligang batas, then people who understand that this is something that is owed to them, this is an obligation of government to ensure that the people's rights are protected, kapag hindi ginagawa yun, it doesn't bode well for them. Papasok tayo sa eleksyon. Hindi ba dapat ang kanilang pakikitungo sa ordinaryong mamamayan ay ang pagsusuyo? Dapat iniintindi nila. Ano ba ang pangangailangan ninyo? Ano ba ang kagustuhan ninyo? Hindi yung papagalitan pa nila ang isang tao na binigyan natin ng 32 million na mandato at sasabihin na hindi dapat niya sinasabi yun. Hello? Sino may sabing she has to toe the line? And what line do you want her to toe? VP Inday was well within her rights na magsabi ng ganon at wala naman siyang sinasabi kung di magpaalala
na mayroon tayong karapatan at pinaalala niya kung ano ang karapatan, ang isa sa mga karapatan na yon. So, however, kailangan natin tignan. So, maangas, nakikipag-away, si VP Inday inaaway. Bakit ganyan ang comms? Well, dito na papasok yung teorya ninyong distraction. Bakit? Sandamakmak ang kaso na humaharap sa Korte Suprema. Kaso tungkol dun sa executive order sa importation. Kaso tungkol dun sa budget. Kaso tungkol sa PhilHealth. Kaso tungkol dun sa sa freedom of speech. At yan lang po ang pinaka nagkakaroon ng kaso tungkol dun sa impeachment. Ito nga lang ang mga talaga nabibigyan ng pansin. Gayon pa man, mahahalaga ang mga issue na ito na ihinarap sa Korte Suprema dahil wala nang mapupuntahan ang mga tao. Wala nang maasahang tulong, wala nang maasahang makikinig pa ang administrasyon. Ang issue dito, hindi yung whether or not ganito ang ginawa ni Duterte, whether or not nararapat si VP Inday. Hindi. Ang issue, yung budget. Ang issue, yung impeachment. Ang issue, freedom of speech. Ang issue, di ba, ayuda. Yan ang mga dapat pinagtutuunan ng pansin. Ang issue, pagkain, may kaso nga sa Korte Suprema. Pero hindi, gusto nila balahurain ang VP natin, gusto nilang ipagbintang lahat kay PRD. Bakit? They think that by destroying them, they think na kapag iniinsulto nila sina VP Inday, sina former President Duterte, and yes, pati yung mga vloggers, kung sa tingin nila, ang tingin nila is pag ininsulto nila itong mga nasa panig ng mga Duterte, magmumukha silang magaling. Ang problema, wala silang mga sandalan ng mga proyekto o accomplishments na maaaring ipagyabang, na maaaring pang social media bardagulan. Wala Sabi ni Ma'am Karen, ano nangyari sa mukha ni Ma'am Shi? Kita niyo yung maganang mukha. Opo, nakita ko. Pero ang hirap naman mag-speculate, di ba? Sabi ni Ma'am Bicolana ang makulit. May mga lawyers na basta lang nakapasa sa pardon, hindi na pinag-aralan ng batas. Uy, grabe si Ma'am. Kaya naging, uy, grabe kayo. Wag naman ganon. Sabi ni Sir Carlo, exactly the point of FPRD in his message in Cebu. Indicator of dictatorship, PNP chief, pala spokeswoman. Walang explanation, puro diversion. Parang iba ang meaning ng slogan ng Bagong Pilipinas, nakakakilabot. O isa pa pala yon. Ang issue, rising crime rates. Aba, akala ba nila, kung ba't sabihin na, ay hindi, mas mababa ang crime rate this time. That already convinces us, parang kulang. Diba? Kayo, paano kayo makukumbinsi na bumababa ang crime rate? Aba, pag nakakalakad ka mag-isa sa gabi, kapag 10 oras ng gabi, nakakalakad-lakad ka pa rin, hindi ka mahuhold up, hindi ka nakakalabit ng mga nagbebenta ng laman. Can't believe I said that. So, di ba? Ayan ang indication. The indication isn't how well you assert it. The indication isn't how strongly you assert it. The indication isn't how loudly you say it. The indication is how people feel. Do you feel safe dito sa Pilipinas na ngayon under the Marcos administration? Tingin nyo ba ligtas kayo pag naglalakad kayo sa gabi? Tingin nyo ba hindi kayo makakakalabit ng mga addict dyan sa tabi-tabi? Tingin nyo ba tumataas yung possibility na you will have a run-in with the people who have imbibed drugs? See? Sabi ng mga 12, safe na safe. Safe na safe dahil nasa ilalim kayo ng saya ni Martin Romualdez. Grabe ka safe dyan. Siguraduhin yung hindi nangangamoy yan. Sabi ni Z Apparels, naku po, dito sa amin ginurgor sariling ama. Sabi ni Ashlyn, tama po now, hindi safe, 10 p.m. sa labas. Sabi ni Monsivar, solid Duterte forever from Holo. Yan. Jesus Mariosep, sabi ni Leder Bayona, worried daw si Joel Chua na kung papatagalin daw ang impeachment, baka daw matamper ang evidence at matakot ang mga witnesses. This tells us weak ang case nila and their evidence. Parang may disclaimer na ang lousy talaga ng strategy nila. Di lang yun, it sounds like an excuse. Gusto nila umariba doon sa impeachment dahil nakaupo pa sila. Mga kongresista pa sila. Kung mawala sila doon. At matalo yung pinakaaso ng administrasyon, ano kayang mangyayari sa impeachment? Di ba? Paano kung malagas yung mga nagsusuporta dyan, yung mga pumirma, paalala lang po huwag po natin kakalimutan ang mga nagsipirmahan ng impeachment complete doon sa Kamara de Representantes. Di ba? Pero nakakatawa at how they're grasping
at clause dito. Uy, kung hindi kung magtagal, talaga may mag-tamper with evidence. Kayong mga nasa gobyerno, kayong may power and influence over law enforcement agencies, kayo pa ngayon ang takot? Ha? Kayo nga kaya niyo magpatawag ng ng contempt, magpatawag ng hearing kahit may recess, kaya ninyo kahit ano. Tapos kayo pa talaga ang takot. Yung taong inaapi ninyo, yun pa ang pinagbibintangan ninyo. Mariosep, grabe kayo. Ano yan? Wala kayong hold? Hindi ninyo kaya na gamitin yung sistema ng batas para protektahan ang mga witnesses ninyo? Ibang klase yan. Sabi ni Carlo, dito sa aming bayan, rampant ang theft, unsolved mostly, may petty theft pa. Tapos kilo-kilo pa na nahuhuling shabu. And the report would say mababa ang crime rate. Saan ba galing ang report nila? PNP bago ang meaning picture ng picture pa na ano yun? Sabi ni Ruben, takot na sila sa sarili nila kanino. So, hanggang ngayon, ito yung problema eh. Yung nag-imbento ng larong bardagulan, nasa panig natin. Yeah. At hasang-hasana from 2016, kampanya, 2015, bago pa talaga tumakbo, nagkakabardagulan na tayo noon. Pero hindi nila magawa, hindi rin nila kinakaya yung maayos na explanation, yung kumbaga strike anywhere ang nangyayari. Bukod pa dyan, nareklamo tuloy, ayon dun sa politiko na blind item, may ilang mga opisyales na inireklamo ng isang kumpanya na nag-courtesy call doon sa Malacanang. Dahil mali ang reporting, parang pinalabas na ang kumpanya ay aalis ng China. Gayun pa man, so ngayon, medyo wow, ang aga naman na magkakaroon talaga ng magkakaroon ng issue ang itong bagong mga appointees na ito. Alam kaya ni Unclear. Uy, grabe, yun ba tawag ninyo? Ang job description niya? Apaka B naman niya. She's speaking in behalf of BBM. Tapos grabe si ma'am. Sabi ni Freddy Barlaan, may magagawa ba ang Korte Suprema pag napatunayan ang kasalanan ng gobyerno ni B? Depende po kung ano yung kaso, sir. May prayer yan eh. Merong, di ba, pag nag-file ka ng petition, meron kang ilalagay doon. Ano ba ang kailangan ninyo sa Korte Suprema? So, bakit naman ganyan may magagawa ba ang Supreme Court? Ano bang gusto ninyo? Mawalan ng pag-asa yung mga tao? Mawalan ng pagkakataon na mawalan ng drive na dalhin ang mga issue sa Korte Suprema? O dalhin ang mga issue sa hukuman? Ang sinasabi niyo ba, we shouldn't bother, magpaano na lang tayo? Hayaan na lang natin yung mga mali na ginagawa ng administrasyon? O gusto niyo lang ma-discourage yung mga taong pumupunta doon? Paki-explain naman po ng inyong panig. Sabi ni Ma'am Valerie, blind ambition is so dangerous. Tambi, keso, they smell the same, parehong ambisyoso. Kasi sa akin, tingin ko, wala naman masama sa pagiging ambisyoso. Pero kung ang ginagawa mo ay hindi na mabuti sa inyong kapwa, para lang maabot ang inyong inaambisyon, ay, good luck. The same people you step on your way up are the same people you're going to see. The people you step on your way up are the same people you're going to see on your way down. Sabi ni Azucena, dito sa amin, nabuhay na naman ng mga zombies, katakot na umuwi paggabi tapos walang balita. Yikes. Lahat pagkukunwari, di ba? Lahat pagkukunwari. Itong paglalabas na naman ng, may kasalanan na naman si Inday, may kasalanan si Duterte, may kasalanan gano'n. I-explain nyo kaya muna yung budget, ha? Bago nyo, balakurain yung mga Duterte, explain niyo kung paano noong 2024 nakapagsingit kayo ng probisyon na hindi naman naaangkop sa General Appropriations Act. Paano ninyo nagawa na nag-create kayo ng unprogrammed appropriations? Contradiction in terms yun. Ang appropriation, kailangan may line item. So, paano nagkaroon ng unprogrammed appropriation? Meron kang nilaan na pera, pero hindi ninyo nilagay kung para saan yun? Anong tawag doon? Sabi ni Espo, namalengke ako kanina, sobrang mahal ng gulay. Di na ako nakabili ng manok at karne sa pagtitipid. Fishball at squidball na lang nabili ko, parang ala ng gagawin ng gobyerno para mapababa ang pangunahing bilihin. Hindi ba? Nagdeklara nga sila ng food emergency. Yun pala, naghahanap lang ng paraan para makapag-unload ang NFA sa kanilang mga tumatanda ng stocks. Ay, nako. Sabi ni Ma'am Lola Yayaw, tampering, gawain kaya nila kaya takot sila, minumulto sila ng sarili nilang gawain. Hindi ko po alam kung totoo yung nag-resign na 400 na mga engineer.
Sabi ni Japet, hindi ba lubusang gumaling yung bagong PC gumaling? Nakatakas lang yan. Grabe kayo. So, ang maganda kasi, dun sa pagtatalaga ng mga bagong opisyalis sa Malacanang, lalong-lalo na sa komunikasyon, lantaran. Kasi dati may paano-ano pa, may pa denial effect pa, may pa, ay, no comment ang Pangulo. Eh ngayon na yung mga mismong mga opisyalis ng Malacanang ang nagsasalita ng ganyan, wala nang kunwarian. Eh, dati patago-patago pa sila eh. Kunwari, walang nanggagaling sa kanila, pero nag-hire sila ng mga trolls para balakurain ng mga Duterte. Ngayon, at least, it's all out in the open. Sabi ni Sam, salamat, laban lang dito lang kami sa likod nyo. Sabi ni SJ, sabi ni Cheese about Attorney Claire, patawarin na lang natin siya, bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Hindi naman po. Actually, mali si Senate President doon. Parang press briefer, press officer si Attorney Claire. Hindi po siya spokesperson ng Presidente. Sabi ni Loving Leors, betrayal of public trust po ito, Attorney Di pa po, yung kaso ni BBM sa hukuman, GAA at PhilHealth fund transfer, galing ng mga justices. Ang tanong nga dyan is, sige, meron, let's say betrayal of public trust yan. Excited din ako kung may impeachment. Sino po ang mag-endorso? O sinong mga kongresista ang susuporta niyan? Sa ngayon, alam natin wala. Kung sakasakali, iintayin natin. Diba? Sabi ni Carlito, good evening. Sana mawala na sa Malacanang ang Marcos. Grabe na paghihirap namin. Salamat sa mga tulad niyong may paninindigan para sa katotohanan. Ingat po kayo lagi, ma'am. Salamat po. Ingat din po kayo. Sabi ni Kaylin, more power, naka-timing din ng live watching from Helsinki, Finland. Uy, taray. Hi kay Babaylan sa Davao. Maulang gabi from Davao City. PCO should step in muna sana and have Attorney Castro take a few days leave kasi araw-araw na lang may nasasabing mali. She obviously needs time. Sabi ni Ma'am Valerie, unprogrammed appropriation is an oxymoron. Sabi ni Ma'am Edith, sa amin nga parang werewolf ang mga ad. Naglalakad sa neighborhood, atungal ng malakas. Sabi ni Willie Castro, OFW here, nag-try sana ako mag-business sa Pinas, pero grabe ng korupsyon, lalo na dyan sa BIR. Garapalan talaga ang labanan. Thank you, Benedict. Nakakainis minsan yung pag kami kailangan mo yung phone mo, tapos hirap ka magbukas. Kakainis eh. BB says, ask lang po kung posible po bang sampahan ng impeachment si BBM if ever manalo ang PDP laban. I think it would be possible, but it would also depend kung ilan ang maipanalo na kongresista. Kung significant yung number, then oo, malaki ang chance, di ba? And remember, impeachment happens kasi in the House. Yung pagtatanggal ang mga nangyayari sa Senado, yun yung trial. Sabi ni Joseph, bakit si Pimentel atat na saan ba ito dati nakapanig? Bamalay ko. Kailangan niya ng exposure kasi tumatakbo siya sa Marikina. Natakbo siya, kung di ako nagkakamali, congressman yata sa Marikina. So, kailangan niya ng kailangan niya makaumang, makaporma. So, a lot of yung mga yung mga opisyales na tumatakbo ay meron silang kanyang ingay para tumatak doon sa sa isip ng mga botante. Sabi ni Ma'am Karen, buti pa yung aso nyo, attorney, nakikinig, yung PCO na aso, grabe. Sa palasyo, bagsak kung may probationary period, nagkakalate, at was abante ata si Cheese. Kahapon may inilabas na document for preparation sa impeachment. Iba na naman pinagsasabi ngayong araw. Ano ba yung sinabi ngayong araw? I might have missed that. Yung kita sa mga Duterte, yung kamistisuhan at kamistisahan, pati glow, kahit kahol sila ng kahol, pinalo pa ang aso. Comedy show ang admin na to. Hindi ko po tinatalaka yung OFW party list, Sir David, na bumoto sa impeachment. Paano ba namin mabawi ang naming mga OFW sa decision nila? At sigurado, mga kamay ng OFW party list ang sinasabi nilang ayuda. May parusa ba sa kanila? Wala. Parang wala. Okay, ganito ha. Ang mga kongresista, binoto natin yan bilang mga kinatawan natin. Whether district congressman yan o party list congressperson yan, representative sila. Kaya nga, di ba, we are a democratic and republican state. Pag republican state, governance by representation. Ay, tama ba yan? Oo. Governance by representation. Ibig sabihin, from the time na binoto natin sila na yung nagsasalita para sa atin doon sa kongreso. Ngayon,
binibigyan sila ng mga benepisyo para tuloy-tuloy ang kanilang pagkukonsulta sa kanilang mga constituents. Kung hindi nila ginagawa yon, ang sistema natin is designed in such a way na sa susunod na eleksyon, pwede niya siyang hindi iboto. Yun yung payback niya. Sabi ni Juan Masipag, si Attorney Claire po, mali-mali naman ang sagot sa mga tanong sa presscon. Parang di niya naiintindihan ang mga tanong. Sabi ni Annabel, anong magiging parusa if the Supreme Court says that PhilHealth transfer of fund is illegal? It depends po on the evidence. Pwede naman kasing magrekomenda ang Korte Suprema na tignan ng nararapat na ahensya kung mayroong paglalabag sa batas kriminal dito. Sabi ni Patatutini, fear is believing the worst that could happen while faith is believing in the best. Sabi ni Mark, wag na kayong boboto sa OFW, dumper po para makatulong. Si ano ba uli? Sino bang tumatakbo sa dumper ngayon? Sino ang first representative? Sabi ni Ron, dami kasing pera sa Congress kaya tatakbo si Pimentel. 400 na engineer nag-resign sa DOTR, ang PNG project ang gagawin ni... Okay. Nahirapan ako dun sa ibang sentences ha, kasi putol-putol. Sabi ni Honeydew, why kaya ganun magsalita si Auntie Claire? Ready to fight parate. Yung parang Marites sa kanto, malayong malayo kung magsalita si Justice Amy and Attorney Trixie, very classy, eloquent, poised, and ang demeanor. Baka naman po, siya ay napag-utusan na ganun. O baka ini-encourage siya ng kanyang mga boss. Sabi ni Joseph, di na ako bobote sa OFW party list, hindi ko na nga kilala yun eh. Ano yung sagot na binibigay mo ron? Baka naman gusto ninyong sabihin sa akin kung ano yung antecedent para nagkakaintindihan tayo. Sabi ni Babaylan, as a communications practitioner, and at the rate things are going, PCO should transition to PCOO, Presidential Crisis Communications Office. I can just shake my head in disbelief. Do you think that they can handle a crisis? Hi kay Bidder, Pascal. Ano po ang mga party list ni PRD? Wala pa akong kumpleto na listahan, pero ang mga tinaas niyang kamay, Panaw, party list. Ano pa ba? Yung dumper parati namang inaano ni PRD yun eh. Kami, ini-endorso din namin ng P3PWD, yung Duterte Youth Party List, kasi parating ang bibilis tumulong. Sabi ni Roldan, parang pinalalabas lang nila at pinapaikot lang ang usapan sa Duterte versus Marcos and Romualdez. Siguro, baka minamanipulate din ng mga dilaw ang naratiba na yan. Okay, sabi ni Ma'am Annabel, so hindi matatapos sa Supreme Court ito, ombudsman is next. Pwede naman kasing mag-ombudsman kahit ngayon eh. So, ang tanong is bakit hindi? Kasi so far, the evidence points to a civil case. Ma'am, hindi po lahat ng mali na ginagawa ng government official leads to a criminal case. Hindi po lahat ng mga, how do you say this, put this nicely, hindi tama at na gawain ay automatically krimen. Minsan, admin case ito. Pero pagdating sa mga kongresista at senador, para mapatawan ng penalty for an admin case, kailangan ipanalo either sa ombudsman or sa ombudsman, tapos ifa-file pa yon doon sa Committee on Ethics ng Kongreso or ng Senado.